So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang sobrang lakas ng amats ni Vice President Sara Duterte. Imagine nyo siguro na nanaginip ata to ng gising. Pero anyway, sige, pagbigyan natin itong sinabi ni VP Sara. Ang sabi niya mga minamahal, na malakas daw po ang kanilang substantial na sila daw po ay mananalo dito nga po sa impeachment case laban sa kanya. Wow ha, talaga ba VP na malakas yung loob mo sabihin sa amin yan? Na mananalo kayo sa impeachment na case mo, hindi ka nga sumisipot, hindi ka nga sumasagot. Diba? At mukhang wala ka pa nga atang balak na umattend sa impeachment trial. Diba? Mukhang maalat ka pa na dumalo sa impeachment trial dahil sabi mo, abay, mukhang hindi naman ata, mukhang mai-intimidate sila sa'yo. Like, what the hell? Sino yung ma-intimidate sa'yo? Diba? Lahat gusto kang makita. Lahat gustong marinig yung sagot mo. So, sino yung dipunggol na magsasabi na, ay, na-intimidate kami kay Sara. Ay, talaga, she's like a superstar. Walang ganun, BP. Huwag kang managinip ng gising. Sabi dito sa balita mga minamahal, yan Naks. Sabi dyan, Sara Duterte, my lawyers confident in winning impeachment case. Ay talaga ba BP? Malakas yung amor mo na mananalo ka dito sa impeachment trial na yan. So, kung sa tingin mo, mananalo ka, ba't hindi ka magsalita? Diba? Bakit hindi yun yung pagtuunan mo ng pansin ngayon? O, bakit hindi mo na lang sabihin na, sige, portionin nyo yung impeachment na yan. Diba? Mag-hearing na tayo agad. Bakit hindi mo mismong sabihin yan sa taong bayan kung talagang confident ka na maibabasura yung kaso laban sa'yo? Alam nyo, ito lang yung hindi ko magets kay VP Sara. Vice Presidente ka day ng bansang Pilipinas. Oo, abay, bakit busy ka sa pangangampanya sa mga jablo mong mga iniindorsong kandidato? Dapat sana naglilingkod ka sa amin bilang Vice President ng bansang Pilipinas. Hindi yung, di ba? Ano yung ginagawa mo dyan? O, nangangampanya. Gawain ba yon ng Vice Presidente? Gawain ba yon ng isang public servant? Di ba na instead pagsilbihan yung mamamayang Pilipino, mas nakatuon ka sa pag-iendorso ng mga jablo? Tama ba yon? Nagtatanong lamang po tayo, mga minamahal. Alright, sabi dito sa balita, basahin natin. Vice President Sara Duterte said Tuesday the members of her legal team more than confident that they will win the impeachment case filed against her. Talaga, Naks. Ang lakas ng apog ni ni VP. Naalala ko tuloy mga minamahal yung ang lakas niyang 'di ba? Ang lakas ng amor niya na maipapanalo niya to, pero ang ending napapasubo sila. 'Di ba? Parang katulad noon, sinabi niya na, sige, mag-file kayo ng impeachment. Mas maganda nga yun Total, ginigipit nyo yung aking mga tauhan. Mas maganda doon tayo sa impeachment court. 'Di ba? Para nang nailalatag yung mga platform, yung mga ebidensya, sorry. 'Di ba? Kasi ginigipit ninyo, phishing yung ginagawa ninyo. Ngayon na na-impeach na siya, mga minamahal, biglang kambyo. 'Di ba ganun si VP? Magaling lang magsalita pero kulang sa gawa. Katulad din noon, mahilig din si VP Sara magbintang. Naalala ninyo mga minamahal kung paano niya pagbintangan itong si House Speaker at itong si Elizalde ko? Sino nakakaalala ng mga minamahal? 'Di ba? Na wala naman ding ebidensya itong si VP Sara Duterte, inakusahan si Elizalde ko at itong si House Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Na sila lang daw pong dalawa ang may control ng budget. Sino yung nakakaalala doon? Raise your hand. Press 1 nga, mga minamahal. Sige nga, press 1 nga. Ang dami nagpe-press 1, no? 'Di ba? At shout out din pala sa mga team replay. 'Di ba? Naalala nyo to? Kasi ganyan si VP Sara 'Di ba? Matapang sa salita pero kulang sa gawa. Malakas mang akusa pero walang ebidensya. 'Di ba? Tingnan natin kung mananalo siya sa impeachment case niya. Pero sige, gusto ko lang i-tackle din to, mga minamahal. Total, naisingit na lang din naman natin. So, lawmakers to VP Sara, government budget is not controlled
by the House leaders. Yan yung sabi ng mga bambabatas kasi yan yung accusation ni VP Sara Duterte, mga minamahal, na itong si Elizalde ko daw, yan o, at itong si House Speaker Martin Romualdez daw di umano, according to VP Sara, ang nagkokontrol ng budget ng bansang Pilipinas. According yan sa ating Vice Presidente na wala naman siyang ebidensya. Ganyan kalakas ang apog ni VP. Diba, nang magbibitiw ng salita nang wala namang hawak na ebidensya. Diba, kagaya na kay Zulaika Lopez, iniipit, ginigipit daw. Wala naman siyang hawak na ebidensya na iniipit at ginigipit. Diba? O, sabi dito, basahin natin itong balita, mga minamahal. House leader on Tuesday, September 10, rejected Vice President Sara Duterte's claim that the House Speaker and the Appropriation Committee Chairperson solely control the government's budget. Representative Elizalde ko, ako Bicol, who is the Appropriation Committee Chairperson, said that Duterte is merely deceiving the public to divert their attention from their need to explain how the Office of the Vice President or OVP spent its budget in previous year. So, kung matatandaan ninyo, mga minamahal, dyan magaling si VP Sara. Yung diversionary tactics. Diba? O noon, dinidinig yung confidential funds niya. Ano yung sabi niya? Papatayin kita, House Speaker Liza Marcos, Bongbong Marcos. Diba? Magaling sa diversionary tactics. And kung every time na nagkakaroon ng hearing patungkol sa kanyang confidential funds, diba, total, hindi naman siya dumadalo. Ano yung ginagawa ng ating Vice Presidente? Mahilig gumawa ng press briefing. Nagpa-press briefing noon. Huhukayin ko si FEM at ipapatapon ko sa West Philippine Sea. Tama ba yon? Diba? Ganon kalakas yung apog ni VP Sara, mga minamahal. Ang lakas nga ng amats eh. Tama nga yung sinabi ng ibang mga doktor na ay na-jud something sa kanya brains. Diba? Meron daw narcissistic personality disorder. Sa Forum Defense Movement. No, nabasa ko yung article na yun. Sabi pa dito, unang-una again, pambubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po at sasagutin po natin yan. Tama, ganun. Sagutin. Obvious na diversionary tactics ang sinabi ni Duterte. Nililis niya ang issue kasi ayaw niyang magpaliwanag. And hanggang ngayon, never nagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte patungkol sa kanyang confidential funds at patuloy na nananahimik at gumagawa ng issue para, sumikat yung kanilang pangalan at maibaon sa hukay na lamang yung kaso niya sa impeachment at yung pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Gets ninyo, mga minamahal? Co-reiterated that the budget is deliberated not only by the House but also by the Senate. After both chamber complete their separate scrutiny of the government's budget, bicameral conference committee will be convened to finalize it. When asked by the reporters in the ambush interview about his allegation that Duterte is corrupt, Ko said it has long been common knowledge. Ano na lang yan? Alam niyo common sense? Common sense nyo na lang yan. Nakikita nyo naman, di ba, na mayroong panggagarapal tapos imposibleng hindi mapasok sa isipan ninyo, mga minamahal, na itong si Vice President Sara Duterte abay nagnanakaw sa kaban ng bayan. Link OVP spending of its 125 million confidential funds in just 11 days to the misuse of the government funds by pork barrel mastermind Janet Lim Napoles, adding that Duterte even surpassed Napoles. Kasi, mga minamahal, yung pork barrel kasi, iba sa confidential funds. Kapag confidential funds, official receipt lang yung kailangan mo. Sa pork barrel, kumbaga, kung bibili ka ng, kung magluluto ka, kailangan mo isa-isahin yung mga ingredients dyan. Ililista mo kung magkano, yung magagastos mo. Samantalang, kapag confidential funds, receipt lang. Magluluto ko ng ganito. Ibigay mo sa akin yung budget, ako na bahala. Parang ganon. Yung pork barrel nga, mga minamahal, mayroong ini-scrutiny yan diba? Kunyari, magluluto ka ng isang pagkain, ito yung ingredients, isusulat mo yan isa-isa. Diba? Kahit pa paano, may transparency pa din naman yan. Yung confidential funds, wala. Kaya nga, hindi na uso yung pork barrel ngayon, uso na yung confidential funds. Kasi sa confidential funds, hindi na nila tinatanong, saan ito gagamitin, ganyan-ganyan. Tapos sasabihin na lang nila, nagamit namin sa ganito, ganyan. Kasi confidential ang paggagamitan nito. Pero malaman-laman natin,
Yung palibreng sakay, confidential funds ba yon? Yung pagtatanim ng mga puno, confidential funds ba yon? Ang confidential funds, ginagamit yan sa mga intel. Sino niloloko mo, BP? Tangina na ito, no? Naiinis tuloy ako. Diba? So, he also claimed that the Commission on Audit COA had reported that the OBP mismanaged confidential and intelligence funds, which COA is now requesting to be returned. Ibalik mo yung 125M para naman matahimik na yung taong bayan. Total, madami ka namang bank accounts. Diba? Ibalik mo na lang yung 125M. Barya lang yan sa inyo. Total, yan naman yung ginagawa ng ng nasa house, diba? Maliit man yan or sa tingin ng iba, maliit man yan yung pera na yan, pero dapat supposedly, ibalik yan kasi pera ng taong bayan yan. Total, maliit lang din naman yan sa'yo para matapos yung issue, ibalik mo na lang. Ang ayaw lang talaga ni VP Sara Duterte, mapatunayan na siya yung nagnakaw. Kaya hindi niya maibalik-balik kasi mataas din yung ego ng ating Vice Presidente. Gets ninyo, mga minamahal? O, di ba? According to state auditors found that 60% or 73 million of the confidential funds spent by the OBP were considered inappropriate expenditure. Bakit inappropriate expenditure, mga minamahal? Yung computer, confidential funds ba yun? Yung chairs, confidential funds ba yun? Ang dami pinaggastusan ng 125M. Yung travel, yung house, yung rent house. Hindi naman mga confidential yun. Kasi pag sinabi confidential funds, nagagamit siya sa mga intel. Diba? Alright, mga minamahal. Anyway, going back dito sa ating topic, tuloy tayo, nag-enjoy tuloy tayo mga minamahal sa topic na yung nagbintang si VP Sara nang wala namang sapat na ebidensya. Going back dito sa ating topic, na confident itong si Sara Duterte na maibabasura yung kanyang impeachment. Okay, tuloy tayo. Sabi dito, Duterte, who is currently in Cebu to thank her family supporters, did not elaborate on the current preparation of her lawyers in her pending impeachment trial, but confirmed that she met them upon arrival in the Philippines after weeks-long stay in the Netherlands. Sabi dito, ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. Talagang taas ng apog ng ating BP. Mananalo daw siya. Lalaban ng ating Vice Presidente. Wow, maangas. Sana ganyan ka din maangas magsalita kapag tinanong ka patungkol sa mga issue mo, no? Diba mga minamahal? The House of Representatives impeached Duterte on February 5 with over 200 lawmakers endorsing the complaint. She was accused of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and other high crimes. At beside, mga minamahal, umuugong yung issue ngayon, na itong si Sara Duterte ay nasasangkot sa, malakihang pagpatay sa sangkatauhan na posible nga pong anytime, as soon as possible, abay lumabas na daw po di umano ang warrant of arrest kagaya ng panggugulat dito kay Digong at posible daw po itong si Sara Duterte ay mga minamahal, mahainan na ng warrant of arrest. Nagigets ninyo? Alright, mga minamahal. Anyway, so yun po mga minamahal, abangan na lang natin yung mga susunod na kabanata. Alright? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.